Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakalula ang mga tao. Hindi ko malaman kung paano ko magpapasalamat sa inyong lahat. Ngunit bago yun ay gusto ko magpasalamat sa aking mga kaibigan na nag-imbita sa akin para po sa gabing ito ay magkita-kita tayo. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Alam ko pong marami kayong gawain. Nagsakripisyo po kayo ng inyong panahon para magkita tayo sa gabing ito. Gusto ko po kayong kumustahin kung ano po ang kalagayan ninyo. Okay lamang po ba kayo? Mabuti po ba ang kalagayan ninyo? Bakit? Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang gamot? Lalong-lalo na dito sa Laguna. Madali po bang magpagamot? Mura po ba ang bayad sa ospital? Mura po ba ang kuryente? Paano kayong okay? Sabi niyo, mabuti ang kalagayan ninyo. Mabuti na lamang, meron pong tumatakbong mga opisyales ng lalawigan ng Laguna, ang aking kaibigan, Gobernador Sol Aragones. Sapagkat alam ko sa kanyang panunungkulan, ako po'y naniniwala sa kanya. Alam po ninyo, si Gob Aragones ay matagal ko na pong kaibigan. Siya po ay nakasama ko sa Kongreso. Kahit na po nagkaroon kami ng hindi pagsang-ayon sa isang usapin katulad ng ABS-CBN, yun po'y trabaho lang. Yun po ay hindi naging dahilan para kami ay hindi magtuloy na magkaibigan. Sapagkat yung usapin ng ABS-CBN ay isang issue lamang. Mayroong mas malaking issue po na kayo pong lahat ay sangkot. Ang tungkol po sa kabuhayan ng ating bansa. Diyan po kami nagkakaintindihan ni Sol Aragones. Yung tungkol po sa inyong paggagamot dito sa lalawigan ng Laguna, diyan po kami nagkakasundo. Sa lahat po ng aspeto ng pamumuhay, palaging pareho kami ng paninindigan. Kaya po kaming dalawa ay naging magkaibigan sa matagal na panahon. Marami po akong gawain, marami po akong pupuntahan. Ngunit nung sinabi niya na hindi pwedeng hindi mo makita ang mga napakaraming tao na nasa San Pablo ngayong gabi. Alam po ba ninyo na dapat sana ay pupunta ako sa Alaminos, Pangasinan. Ngunit dahil sa tawag ng inyong gobernadora, dito po ako nagpunta sa Los Baños. Nang dahil sa kanya. Mahirap po talaga ang ating bansa ngayon. Alam po ba ninyo na 27% ng ating mamamayan ngayon ang nagsasabi sila po ay nakararamdam ng gutom. Mahirap po yun, nakakabahala, nakakalungkot. Sapagkat ang 27% ay masyado pong mataas. Ang totoo niyan, kahit siguro 1% lang ang magsasabi na hindi po nakakakain sa oras, ang 1% ng ating mga kababayan, palagay ko rin, hindi natin matatanggap yun. Sapagkat sa bilang natin ngayon na halos 119 million Pilipinos, pag sinabi mong 1% ay hindi nakakakain sa oras, mabigat po sa loob yun.
Walang isang pamilya, walang isang padre de pamilya, walang isang nanay o tatay ang papayag na makita niya ang kanyang pamilya na hindi siya makakakain sa oras. Ngunit, ito po ang sinasabi, 27%. 63% po ng ating mga mamamayan ngayon ang nagsabi nakakaramdam din sila ng kahirapan. 63%. Ang katumbas po noon halos 87 million Filipinos. Ganito po ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Kailangan po nating bigyan ng solusyon ang bagay na ito. Hindi po pwedeng magtagal po ito. Pero ang nangyayari po kasi, imbes na unahin po ang pangunahing problema tungkol sa kabuhayan, napakataas po ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Bakit pinili pa ng ibang mga nanunungkulan sa atin sa nasyonal ang magkawatak-watak pa tayo bilang isang bansa? Bakit kinakailangang i-impeach ang Vice President? Hindi kailangan i-impeach ang Vice President. Walang batayan. Walang basihan sa batas. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi po kinakailangan ang House of Representatives ang mag-audit ng mga pondo na ginagasta ng mga opisina ng ating pamahalaan. Totoo po na lahat po ng opisina kailangan magsulit. Kailangan po ipakita nila kung tama ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Tama lamang po yun. Walang debate doon. Ngunit, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang binigyan ng confidential funds na kapwa sinusuri din ng Commission on Audit? Ilan po? Tinanong ko sila. Mahigit pong 400 opisina ng gobyerno. Bakit po ang opisina lang ng Vice President ang kanilang inuusik, ang kanilang sinusuri? Bakit hindi lahat ng mahigit na 400 ay suriin natin? Yun po yung tinatanong ko sa kanila. Ayaw nilang sumagot sapagkat namumulitika lang sila. Namemersonal sila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Tinanong ko po sa kanila, saan po nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na ang House of Representatives ay siyang dapat mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan? Saan nakasulat? Wala po silang maipakita. Sapagkat isang opisina lamang po ang pinapayagan ng saligang batas na siyang magsuri, siyang mag-audit ng mga report, ng mga ulat kung paano ginista ang pera ng bayan. Ang nangyari po, in-impeach nila ang Vice President.